Good morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Pag-usapan natin ang sinasabing pagpatay ni Senate President Chis Escudero sa impeachment complaint na iniakyat ng mababang kapulungan ng Kongreso noong February 5, 2025. Okay, so napakahalaga kasi na ito ay masagot na, matuldukan na sapagkat tapos naman na ang halalan kung mayroon silang ibang motibo sa pagsasampa ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, dapat ito po ay isinagawa na nila noong December 2 nang una po nilang i-file ang impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte. So sa ganang akin mga kaibigan, tapos na nga po ang eleksyon at magbibilang na naman po tayo ng ilang taon para sa mga susunod pang mga election. Okay? So, maraming mga bagay ang dapat nilang pagtuunan ng pansin. As a legislative agency of the government, para sa akin dapat ay umpisahan na nila ang magtrabaho kung paano nga ba malulutas no o malulunasan ang mga problemang kinakaharap ng ating bansa, particularly unemployment, underemployment, at syempre ang opportunity para sa mga kababayan natin na naghahanap ng opportunity na kumita kahit papaano. So mapaunlad ang ekonomiya ng ating bansa in general, okay? So paano ba malulutas ang korupsyon at iba pang mga problemang kinakaharap ng ating bansa? Terorismo, droga, at iba pa. So napakahalaga na mapag-usapan at madesisyonan na ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sapagkat para sa akin, wala na pong bearing, hindi na po mahalaga. There's no value no of impeaching the Vice President or any impeachable official at this point in time. Okay, para sa akin, wala tayong makukuhang benepisyo dito, no? Bagkus gagastos ang ating bansa, gagastos tayo bilang mga taxpayers sa gagamiting proseso, no? Sa araw-araw na prosesong gagawin po ng Senado kaugnay sa impeachment trial, okay? But for the benefit of discussion ay kailangan nating pag-usapan ito mga kaibigan. Okay, so para malinawan din po kayo, pag-uusapan din po natin mamaya kung ano nga ba ang tinatawag na resolution. Ito ba ay kasama sa mga tungkulin ng Congress at ng Senado, no? Mayroon bang karapatan na magsumite ng resolusyon ang dalawang chamber? Ano-ano ba ang mga uri ng resolution? Ngayon po yung resolution na kumbaga nagpapatigil o pumapatay sa impeachment process, ito ba ay legally binded by the Constitution or ito ay pakulo lamang ni Senator Bato de la Rosa? So, di ba napakahalaga mga kaibigan na maintindihan din po natin kung ano ang sinasabi ng ating batas patungkol po dito. Pero bago dyan ay magkakaroon lamang tayo ng kaunting analysis. Pinapatay nga ba ni Senator Chis Escudero ang impeachment process? Kanino nga ba siya takot? Siya ba ay takot sa ating Vice Presidente gaya po ng sinasabi ng ilan sa mga kongresista na si Congressman Percival Sendanya? Yan po, di ba? Sino pa ba yung mga nagsabi na takot daw si Chis kay BP Sara? Andyan po si Franz Castro, andyan po yung mga NPA, Franz Castro, Raul Manuel. Sabi naman ni Raul Manuel, nakakahiya naman daw dahil meron tayong senador na ganito po yung nais talagang hindi sundin ang ating saligang batas and so on and so forth. Yan po, no, si Arlene Brosas, no, basta lahat po ng mga NPA members, no, NPA, NDF, ayan, yung mga miyembro po niyan, sila po yung mga tumututol doon sa ginagawang proseso ng Senado pagdating sa impeachment. Kesyo dinidelay, kesyo pinapatay, 'di ba?
So, yan po yung pag-uusapan natin. Okay? So, kung inyong matatandaan, sa Quadcom hearing ay inimbitahan ang ilan sa mga staff, no, ng OBP at ng Department of Education during the time of the Vice President Sara Duterte nang siya po ay maging DepEd Secretary. So, inimbitahan po, ginisa po ang kanyang mga tauhan mga dalawang opisina nito. Okay, so to cut the story, humantong sa isang pangyayari na kung saan ay na-cite in contempt ang isa sa pinakamahusay na abogado ng OBP, no, ang Chief of Staff po ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zulaika Lopez. Pina-cite in contempt po ito ni Castro at sa kadahilan ng nagsisinungaling daw po ito. Dumating po ang oras at sitwasyon na kung saan ay nanganib ang buhay ni Attorney Zulaika Lopez. Habang ito po ay nakakulong sa kulungan ng Senado, ito po ay tinangkang ilipat ng madaling araw. 'Di ba? Imagine, ano po ang dahilan? Bakit madaling araw kailangang ilipat si Attorney Zulaika Lopez? Samantalang wala naman po itong kaso, no? At wala pong nilabag, no, na any rules or whatsoever. So dahil dito nanganib ang kanyang buhay dahil sa sobrang stress marahil. So nagkaroon po ng press conference si BP Sara at dito po ay nagpuyos sa galit ang ating Vice Presidente. Sabi niya, ginigit-git ninyo ako. 'Di ba? Ginigit-git ninyo ako. So, meron pong isang salita po na nakita po natin, narinig po natin. Sabi po niya ay sumunod lamang siya sa kautusan ni Liza Araneta Marcos. 'Di ba? Sabi ni BP Sara, you sent me written instruction. At ang sabi mo, kilala mo itong tao na to, ano pa ba yung tipo ng salita ni BP Sara? I've known her for so long years, ganyan. Ibigay mo itong sobre na ito, itong white envelope na ito. Anong ginawa ko? Ibinigay ko sa DepEd. That was her word nung siya po ay galit na galit. No, ibig sabihin, meron daw ibinigay na written instructions si Liza Araneta Marcos sa kanya, kay BP Sara, na at ang sabi ay ibigay yung sobre, yung envelope sa DepEd. Okay? And yung pera na yon ay galing kay Liza Araneta. Sabi pa po ni BP Sara, itong pera na ito ay namimigay ka, wala ka naman posisyon sa gobyerno. And yet you are here, namimigay ka ng pera. Tapos meron pa sa bandang huli, putang ina mo, putang ina ninyo. 'Di ba? May mga ganun pong salita si BP Sara. Ngayon, kung napanood po ninyo yung isang Quadcom, no, hearing wherein inimbitahan po ang isang undersecretary ng DepEd, si Gloria Mercado. Si Gloria Mercado ay may hawak na sobre. May laman itong pera. At ang sabi po niya, ang perang ito ay mula kay Vice President Sara Duterte. Ang tanong, mga kaibigan, ito bang sobrang hawak ni Gloria Mercado na ipinakita niya sa Kongreso ay ang sobrang ibinigay ni Liza Araneta kay BP Sara na sinasabing ibigay mo sa DepEd? Okay? Ibigay mo sa DepEd. 'Di ba sabi pa nga ni BP Sara, anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Putang ina mo ka, 'di ba? So, yan po para sa akin. Kung titingnan natin, ang pinalabas lamang po sa Quadcom ay si Gloria Mercado. At ang tinanong lamang po kay Gloria Mercado, kanino galing ang sobre na naglalaman ng pera? Wala pong clarification yung
Bakit ka binigyan ni Vice President ng sobre na naglalaman ng pera? Saan kinuha ni Vice President ang pera? Tinanong ba si VP Sara ng ganon? Wala po tayong nakitang ganon. Ang pinakita lamang po ng Quadcom is that inimbitahan si Gloria Mercado, pinalabas na binigyan siya ng pera, ng sobre ni VP Sara, which is correct. No, which is correct. Binigyan siya ni VP Sara ng sobre. Pero after that, sabi ni VP Sara, that time, nagbigay po ng written instruction si First Lady Liza Araneta Marcos. Pagkatapos, nandyan pa po yung time na sabi ni VP Sara, dahil sa kanyang pagbubunyag, baka kung ano ang mangyari sa kanya. So sabi naman po ni VP Sara, huwag kang mag-alala ma'am. Kapag ako ay pinatay, mayroon na akong nakausap na tao. Kapag ako ay pinatay, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. So, pagdugtong-dugtongin ninyo mga kaibigan, nag-react ba si Liza Araneta Marcos nang sinabi ni BP Sara, nang in-announce po ni BP Sara na binigyan siya nito ng sobrang naglalaman ng pera? Never po na sumagot si Liza Araneta. Never niyang pinasinungalingan, sinungaling yan si BP Sara, wala akong binibigay na sobre. Wala akong written instruction sa kanya. So never po na ginawa yan ni Liza Araneta. That means to say, no, para sa akin, yan po ay totoo. Kasi kung yan po ay kasinungalingan, Liza Araneta Marcos, dapat tinutulan mo yan. Dapat pinasinungalingan mo yan. Pero hindi tahimik ka, hindi ka nagsalita, hindi ka sumagot, hindi mo pinabulaanan. Pero hindi mo pinalampas yung sinabi ni BP Sara na kapag ako ay pinatay, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. Ang sumagot ay ang iyong asawa na si tawag dito, BBM. Siya po yung sumagot. Sabi niya hindi niya ito palalampasin. So kinasuhan ninyo ng grave threats at inciting to sedition itong si Vice President Sara Duterte. At formal na nga po siyang kinasuhan, di ba? Ng National Bureau of Investigation. Pinapapakasuhan na po siya ng NBI. So kung akin pong susuriin ang naging pahayag ni BP Sara na kapag siya ay pinatay, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. Ito po ay hindi grave threats. Hindi po ito inciting to sedition. Bakit? Because one elements na kailangang mangyari bago ito mangyari is kailangan muna siyang mamatay. Ngayon, kung buhay po si BP Sara, then wala pong patayang mangyayari. At yan po talaga yung tinutukan ninyo. Hindi ninyo sinagot yung talagang naging statement ni BP Sara na binigyan mo siya ng written instruction sa sobre at ang sobreng yon ay may lamang pera, ibigay mo sa DepEd. Dapat yan ang iyong pinasinungalingan. Okay, eto na nga mga kaibigan. Iniakyat ang impeachment complaint against the Vice President. At ngayon nga po, ay alam natin, itong impeachment na to, i-final February 5, 2025.
Alam naman natin na ang Kongreso ay nakareses. Ibig sabihin, kahit sa House of Representatives pa lamang, questionable na ang pagpa-file ng impeachment complaint because the Congress is in recess February 5 in preparation of the election. So, February 5, i-final, violation na kaagad yon ng Kongreso. Alam ninyong recess, magpa-file kayo. Anong dahilan? Dahil sa naging announcement ni BP Sara. Kailangan ninyo siyang maunahan bago pa niya ipakita ang video o ilabas ang video, no? With written instruction where to give money and how much the money is. So, inunahan na ninyo siya. Ito na nga yung unang violation. Pangalawang violation ninyo is that sa pagpa-file ng impeachment, dadaan ito sa opisina po ng Secretary General Reginald Velasco. I-assess niya to if there is enough grounds for impeachment. And then, isasubmit ito sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez and magde-decide sila. Pag-aaralan nila yung laman ng impeachment complaint. Titignan nila yan, susuriin nila yan kung may mga basihan ba ang impeachment complaint na yan. And kung ginawa ba ni BP Sara yung mga inilagay ninyo dyan. Kung ginawa ba yan ni BP Sara, yan ba ay kabilang sa mga tinatawag nating impeachable offenses? O baka naman yan ay hindi naman impeachable offenses, yung mga yan. So yan yung kailangang malinawan. And yet, tinapos ng Congress in less than 5 hours. After that, there are 10 days na kailangan ninyong pag-usapan yan sa Kongreso. After that, ay saka magkakaroon ng botohan. How many congressmen ay naniniwalang karapat-dapat ma-impeach si BP Sara? So they required at least 1/3 votes of congressmen to impeach the Vice President Sara Duterte. Noong 19 Congress, there are 305 na kongresista. And out of that, kailangan 103, no? Para ma-impeach si BP Sara. Pero ang nangyari, it's more than 103. There are 215 congressmen signed the impeachment. And then meron pang pahabol na 25. So it became 240. 'Di ba? Ang dami po, lampas-lampas sa 1/3. So, doon pa lang sa proseso ng pagpa-file ng impeachment sa Kongreso, may mali na. Ano? May mali na. And kasama rin po sa Constitution ang pagpa-file ng impeachment na yung tinatawag nating 1-year bar. Ibig sabihin, dapat isang impeachment lang ang maaaring isampa o i-file sa impeachable officers or officials of the government within a period of 1 year. Then, the first impeachment complaint against Vice President was submitted to the Secretary General December 2, 2024. So, what happened to that impeachment complaint? Wala, di ba? It's because yung purpose naman ng paghahain ng impeachment na yan is para ma-divert yung issue. Oh, ito may nag-file na ng impeachment. Para yung focus ng maraming tao ay nasa impeachment. Nasa ingay. But the truth is that hinihintay lamang ninyo yung panahon, yung oras para pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung 2025 national budget. So, gumawa lang kayo ng ingay. And then following weeks, nag-submit kayo ng second impeachment. And then the third and the fourth week, no? Yung ika-4 na impeachment naman, yung i-file ninyo against the Vice President Sara Duterte.
So wala kayong ginawa noong December 2024 kundi paingayin ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Can you imagine that? No? Can you imagine? So pinaingay ninyo yung impeachment laban kay VP Sara na ang purpose, no, sa aking nakikita, kailangan ninyong i-divert at itago muna yung issue sa 2025 national budget. And you are thinking na kapag pumirma na po ang Pangulo sa 2025 national budget, kapag napirmahan na po niya yung General Appropriations Act of 2025, ligtas na kayo. 'Di ba? Ligtas na kayo. Kaya nga hindi ninyo pinursue yung impeachment na yan. Dahil yan po ay ingay lamang. Yan po ay pag-iingay lamang para maitago yung 2025 national budget. Kasi akala ninyo, kapag napirmahan na yung 2025 national budget, ay ligtas na kayo. Okay? So, eto na nga. Balik tayo doon sa issue na to. Wala pong pinapatay na impeachment. Hindi po si Senator Chis Escudero ang nakikita kong pumapatay sa impeachment. Hindi rin po resolution ni Senator Bato de la Rosa ang pumapatay sa impeachment. Para sa akin, ito po ay si Liza Araneta Marcos. Nais niyang patayin na ang impeachment. Bakit niya kailangan patayin ang impeachment? Dahil lalabas po sa impeachment trial na yan yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na, di ba? Sinasabi ni Vice President Sara Duterte na nagbigay ka ng envelope sa kanya na may lamang pera. Tapos sinabi pa ni VP Sara na mimigay ka ng pera, hindi ka naman parte ng gobyerno, hindi ka naman empleyado ng gobyerno, na mimigay ka ng pera. So yan po ay lalabas sa impeachment. Kaya nga po sabi ni VP Sara, it will be a bloodbath battle. Gustong-gusto na po ni Vice President Sara Duterte na magkaroon at maumpisahan na ang impeachment complaint laban sa kanya. This is because mayroon siyang napakalaking alas. May napakalaki siyang ebidensya na maibubulgar sa mundo. Lalo pat nakatingin ang buong daigdig, no, sa mga Duterte. Kaya nga po napakatalino ng ginawa ni Duterte, ni former President Rodrigo Roa Duterte. Sumama siya ng maayos papunta sa ICC. Bakit? Para habang ginigipit yung kanyang anak at para habang nililitis yung kanyang anak na si VP Sara Duterte, ay ma-expose sa buong mundo ang ginagawa ng gobyernong ito. Okay? So, ibig sabihin, kung si former President Duterte nandito lang sa Pilipinas, o sabihin mo nang kinulong nila dito sa Pilipinas, hindi makikialam ang ibang bansa. Wala silang pakialam sa nangyayari sa Pilipinas. 'Di ba? Hindi nila alam na ito ginigipit nila itong si VP Sara. Ito ganito ganyan. 'Di ba? Hindi 'yun malalaman ng buong mundo. Pero dahil nga nasa ICC si President Duterte, ang buong mundo ay nakatuon ang atensyon sa Pilipinas. So kasama na po diyan siyempre yung impeachment na ito. At kapag nalaman at lumabas po sa impeachment trial yung sinasabi ni VP Sara na white envelope na naglalaman ng pera na ibinigay nito sa DepEd, bubuyang-yang yan sa buong mundo. Okay? So sa tingin ko, si Liza Marcos Araneta ang nasa likod ng pagpatay sa impeachment. Kasi kahihiyan ito ng buong Marcos family. Eto pa, sa press conference ni Senator-elect Amy Marcos, okay, sabi niya, mismo yung admin, palagay ko, interesado na mawalang bisa na yan. Kasi kinakabahan din na matalo. Aminin natin, yun lang ang suspetsa ko. Di ba mas mahirap, mas nakakahiya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo? Kaya siguro may iba
iniiwasan na rin. O ano narinig ninyo, naintindihan niyo itong sinabi ni Marcos, ni Senator Amy Marcos? Ibig sabihin, may alam. May alam itong si Senator Amy Marcos na maaring ikapahiya ng pamilyang Marcos kapag natuloy ang impeachment. Magbubumirang lahat kay Marcos, kay BBM, ang lahat ng ginagawa nilang ito kay BP Sara. So, ulitin ko lamang yung naging pahayag ni Amy Marcos. Mismo ang admin, palagay ko, interesado na mawalang bisa na yan kasi kinakabahan din na matalo. Aminin natin, yun lang ang suspetsa ko. 'Di ba mas mahirap, mas nakakahiya? Ano kaya yung nakakahiya na yun? Kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo, o ano ka nakakahiya doon mga kaibigan? Kaya siguro may iba, iniiwasan na rin. Okay? So, ano sa tingin ninyo mga kaibigan? Si Liza Araneta Marcos ba ang nasa likod ng pagpatay sa impeachment? Alam natin, si Chis Escudero at si Liza Araneta ay nandoon sa Amerika kung saan namatay at na-overdose ng droga ang isang mayaman, si Tantoco. Na-hold nga po, 'di ba, ng pulis si Liza Araneta at hindi po lumabas ng ilang linggo si Chis Escudero. Sila po ay magkakasama sa Amerika nang namatay si Mr. Tantoco. Sila po ay magkaibigan. 'Di ba? Lalabas din po sa buong mundo na talagang magkasabwat itong mga ito kapag nagkaroon po ng impeachment. Dahil may announcement po si BP Sara na na-hold nga talaga sa Amerika si Liza Araneta. O 'di ba ang daming alas ni ni BP Sara. So sa tingin ko mga kaibigan, pangalawang points, sumama po sa ICC sa The Hague si Amy Marcos upang maging mata, maging boses ng administrasyon para makimanman, magmanman at alamin kung ano ba ang mga binabalak ng mga Duterte, kung ano ba yung mga desisyon ni BP Sara kaugnay doon sa mga kasong kanyang kinakaharap dito sa Pilipinas. Okay? Siya po ay isang traidor para sa akin. No? Nakikita ko may pagka-traidor sa part na ito. Sapagkat yung kanyang announcement na hindi na matuloy, yung sinabi niya kanina, mismo ang yung admin, ito po no, ay isang paraan ni Amy Marcos para iligtas yung kanyang kapatid. Kaya kailangan niyang maging mata, maging boses, no? Kaya kailangan niyang lumapit, no? At manligaw kay BP Sara para malaman niya yung magiging action ni BP Sara at mapaghandaan ng pamilyang Marcos. Okay? So, kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, sa tingin ba ninyo si Liza Araneta Marcos nga ba ang nasa likod ng pagpatay sa impeachment complaint na inihain kay Vice President Sara Duterte? Ano po ang inyong masasabi? Alright, kung kayo po ay bago sa ating channel, huwag kong kalilimutan, nabulol tuloy ako, huwag po ninyong kalilimutang mag-subscribe at ibahagi po ang videong ito. Pero ang mas mahalaga po ay hindi naman po subscription ang mahalaga. Ang mahalaga po ay ang inyong mga sariling opinion, mga paniniwala. Sapagkat kapag mas marami po tayong opinion, mas marami pong mga nagbibigay ng kanilang pahayag, no? Mga ano po yung mga punto po ninyo, ay mas magiging makabuluhan po ang ating discussion, no? Mas makabuluhan ang ating discussion kung kayo po ay magbabahagi, sapagkat malalaman natin dito na ang mga DDS talaga ay mahuhusay at marunong umintindi. Okay, sa susunod na video ay ating pag-uusapan ang tungkol sa resolution. Tama ba ang ginawa ni Senator Bato de la Rosa
Legal ba ang kanyang pagpa-file ng resolution to kill the impeachment process? At ito ba ay naaayon sa ating saligang batas? Naaayon ba ito sa Senate Rules on Impeachment? Naaayon din ba ito sa 1987 Philippine Constitution? Ayan, napakahalaga po niyan. Lagi nating gamitin ang mga nasusulat sa ating saligang batas pagdating po sa interpretasyon ng mga ganitong usapin. Okay, so bagamat malaya tayong makapagpahayag ng ating mga opinion, ng ating mga ah, feedback, ganyan, pero mas maganda pa rin po kung ang mga opinion natin ay nakabase kung ano po ang pagkaintindi natin sa ating saligang batas. Okay, maaaring iba po ang interpretasyon ng anti-Duterte sapagkat ang kanilang layunin ay ma-impeach talaga si VP Sara o talaga namang makulong naman ang ama ni VP Sara. Okay? Pero isa lang kasi ang napapansin ko sa mga anti-Duterte. Mahilig po yan ma-personal. Mahilig po yan ma-personal. Kaya iniiwasan ko yung ganyang bagay. No? Kaya kung kayo po ay anti-Duterte para hindi po masakit sa inyong kalooban, ay huwag nyo na pong panoorin ang video na ito. Okay? God bless.